po ang realidad, lalo na ang mga undocumented migrants natin. Lalo lang po silang matatakot na humingi ng tulong at lumabas para magpagamot. Isang ulat mula sa isang OFW nurse sa Israel, sabi niya, sa ospital na pinagtatrabahuhan niya, nagkukulang na ang mga medical supplies. Magkakaroon din ng kahirapan sa pag-access sa pagkain sa mga host countries sa gitnang silangan. Bakit? Sa rehiyon ng gitnang silangan, kalakhan ng mga pagkain ay imported mula sa labas ng bansa, mula sa labas ng rehiyon. Magkakaroon ng limited food supply na maaapektuhan ang ating mga OFWs. At ang tubig and clean water drinking supply din. Titindi din sa panahon ng gera at karanasan na ito ng ating mga OFW. Sa panahon ng gera, tumitindi din ang mga kaso ng pagsasamantala, forced labor, forced work, na walang pay, mga kaso ng human trafficking, mga kaso ng karahasan. Pinapatrabaho pa din at hindi pinapalabas ng amo kahit na gusto na umuwi ng ating mga OFWs. Ang pinaka-vulnerable, ang mga undocumented migrants natin at ang mga kababaihan at kanilang mga anak. Ang panghuli po namin mensahe ay sa pagsusuri ng Migrante International, hindi po sasapat ang kasalukuyang plano ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi sasapat ang mga nakatayong temporary shelters, mga evacuation centers na binanggit ng DMW at DFA. Limited ang maibibigay nilang pinansyal na ayuda. Minsan one-time lang yan, pahirapan ng access, pahirapan ng pag-apply. Walang proactive na dissemination, information, and education campaign para alam araw-araw ng ating mga OFWs ano na ang mga mahalagang developments sa kanilang mga host countries. Hindi pinapalaganap ang registration form or application form para makahingi ng repatriation assistance. At ito pa, para sa mga kababayan nating undocumented o hindi, ito ang realidad, marami sa mga kababayan natin sa gitnang silangan ay walang papeles, undocumented. Sila ang makakaranas ng delays, extreme delays, kung sila ay gustong umuwi at magpa-repatriation dahil dadaan sila sa malubong proseso para makakuha lang ng exit visa at mga travel documents. Imbis na igiit ng ating pamahalaan na ipagpaliban na sa panahon ng gera, pagpaliban na ang mga dating requirements at sila na ang mag-issue ng travel document. Ano ang pinapagawa ng Migrant Workers Office sa Dubai sa mga OFWs na walang passport at na walang travel document? Pumunta daw sila sa nearest police station at i-report na loss of passport. Pag na-issuean sila ng certificate ng loss of passport, saka lang sila pwedeng mag-apply ng assistance sa MWO. Ilang araw po yun para makuha ang certificate. Gusto na po umuwi ng ating mga kababayan, pinapahirapan pa ang proseso. Kaya marami pong factors sa panahon ng gera, maraming factors na sa totoo lang walang control ang ating gobyerno. Walang control sa mga factors sa labas ng bansa. Ang kinakailangan, ang pangmatagalang solusyon dito po sa Pilipinas, imbis po na paigtingin ang labor export program ng gobyerno ng Pilipinas, dapat pangmatagalang solusyon ang paglikha, ang matagal ng panawagan ng mga OFWs, maglikha ng mga disenteng trabaho na may nakabubuhay na sahod dito sa Pilipinas para hindi na po sila mawalay sa kanilang pamilya. Hindi po na nila kailangan desisyonan na sumubong sa mapanganib na mga lugar sa rehiyon na matagal na panahon may gera. Sa gitnang silangan po, no less than 60% dito po na dinideploy ng ating gobyerno kada taon ang ating mga OFWs. At panghuli, dapat po tumindig ang ating gobyerno, tumindig ang Pangulo, kundinahin ang gera na sinimulan ng Estados Unidos, tuwang Israel, at manawagan ng kapayapaan sa rehiyon. Maraming salamat.
Maraming salamat, Ms. Joanna. Ngayon po ay dadako tayo sa